Sinabi ni Jason Tatum na ang Boston at Dallas pa rin ang magtatapat sa 2025 NBA Finals. Ito yung prediction niya habang nasa interview kay Jimmy Fallon. Hindi naman niya binanggit kung sino pa rin ang mananalo sa kanilang dalawa kung sakali, pero sila ulit ang maghaharap sa finals ayon sa kanya. May sinulat din kasing essay dati si Tatum nung bata pa siya na makakapaglaro siya sa NBA sa edad na 19 years old, kasama doon na makakapaglaro siya sa Olympics, nakakuha pa ng gold. So natupad yung dalawang prediction ni Tatum nung bata pa siya. So baka sakaling tumama yung prediction ni Jason Tatum. Yung isa pa doon yung sinabi niyang kung sino ang mananalo ng MVP next year. Sinabi ni Tatum na siya ang makakakuha. Pero si Kendrick Perkins hindi nagustuhan ang sagot na yon, na tinawag niyang selfish itong si Tatum. Base kasi kay Perkins, pinagkumpara niya si Tatum at si Kevin Garnett na wala silang personal agenda. Pero si Jason Tatum kasi kailangan manalo ng MVP award para mapasama siya sa all-time greats ng Boston or kahit sa NBA. Ando naman siya, pero sa ngayon, si Jaylen Brown pa rin ang mas makakakuha nun. Marami din kasing katapat si Tatum sa MVP ranking. Andyan si Embiid, Jokic, Luka, SGA. Next year baka tumaas pa si Anthony Edwards. MVP numbers naman kasi ang binibigay ni Tatum, pero ang dami niya kasing kalaban, wala pang amor sa kanya yung ibang botante. Nagbigay din siya kung sinong team ang makakaribal nila sa East for next season. Andyan kasi yung Bucks, Sixers, Miami at Pacers, pero sa tingin niya yung magiging karibal ng Boston ay Knicks. Dahil sa sinabi ni Tatum na mas mananalo na mas maraming games sa 50 yung Knicks. Sila din kasi number 2 team last year. Loaded din yung Knicks ngayon. Yung Julius Randle na lang ang hindi pa sigurado kung iti-trade nila. Kung hindi lang din halos maubos yung player ng Knicks last season sa injury, baka sila pa yung nakalusot sa East Finals at nakatapat ng Boston. Sa team naman na yung coach ay ibinangko si Tatum noong nakaraang Olympics, namumroblema sila at yung Golden State. Dahil si Kuminga ayaw bigyan ng Warriors ng max contract. Ang hinihingi pa rin kasi ni Kuminga $200+ million na papatak yun ng mahigit $40 million per year sa loob ng 5 taon. So sinabi to dati ni Kevin Huerter na yung NBA ginawa lang nilang maliit yung $100 million dahil ang inoffer ng Golden State $30 million per year na papatak yun ng $120 million mahigit sa 4 na taon. Malaking kontrata pa rin ang ibibigay ng Golden State kay Kuminga, hindi naman siya naging all-star during first 3 years niya sa Golden State. Si Wagner at itong si Cunningham, ganun din naman ang binigay na hindi sila naging all-star pero sila yung cornerstone ng kanilang mga franchise. Kahit hindi niya makuha yung max contract na $200 million, magiging eligible pa rin naman siya sa supermax contract dahil mas nauna siya sa mga player katulad ni Podziemski at kahit sinong player pa ang makuha ng Golden State sa mga susunod na taon. Kaso binibigay yun sa mga All-NBA caliber player katulad din ni Cunningham at Wagner. Nagsimula kasing humingi ng malaking kontrata si Kuminga mula nung sinama siya sa trade kay Markkanen. Binabaan pa nga yung value niya ng Jazz. Tapos kasabayan niya pa yung mga nakakuha ng $200 million sa kanilang rookie contract. Dati sinabi ni Kuminga hindi siya magre-request ng trade dahil talo din siya doon, hindi siya mabibigyan ng $200+ million na gusto niya, baka mas bumaba pa. May until October 22 pa ang Golden State para oferan si Kuminga or kaya tanggapin ni Kuminga yung kontrata. Kapag pumatak ang season na pwede pang bumaba or kaya tumaas yung value niya, pero next year kasi free agent na siya, hindi rin siya maiti-trade kung sakali magkasundo na yung dalawa sa kontrata. Based sa Twitterverse ay nakakaarma si Steve Kerr ngayon dahil sa pagkakabangko niya kay Tatum sa Olympics. Kaya bangko lives matter. Dahil si Kuminga early part ng season nangyari din sa kanya yon na ibinangko siya ni Steve Kerr sa ilang mga games. Ngayon ito yung official na si Steve Kerr kailangan humanap ng replacement para kay Klay Thompson. Dahil nung nawala si Klay dahil sa injury, hindi siya makahanap ng pamalit nun. Nung 2015 kumpleto na yung lineup ng Golden State. Ang isa lang notable player na naisama dun kina Klay at Steph ay si Jordan Poole. Hindi pa basta-basta may babangko si Kuminga dahil apektado naman noon ang chemistry. Naghahabol siya ng contract. May championship na si Kuminga, stable contract na ang habol niya dahil yung iba hindi nga makaisang championship.